Hello, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Samar, magandang gabi Kalbayog, ang taga Kalbayog, taga Samar, matatapang pagdating sa katotohanan. So sa gabing ito, ay meron tayong muli na naman tayo mag-uusap-usap, lalong-lalo na sa mga trending ngayon na nangyayari sa Pilipinas tungkol sa pagkadakip kay Pangulong Duterte. So, meron lang akong mga bagay na gusto ko pong sabihin, dahil isa rin po akong Pilipino. So, meron akong mga kaibigan na maka Duterte, meron din akong mga kaibigan na maka BBM. So, ako naman, bilang isang Kristiyano at bilang din isang guro, meron din naman ako, pero hindi ako ganun ka-vulnerable sa mga bagay na yan. So, I just want to express ano ba yung nararamdaman ko ngayon bilang isang Pilipino, hindi isa bilang maka-BBM or maka-Duterte. So, meron na po ako isang salita kasi based sa napag-aralan o narinig ko sa aking mga guro when I was in elementary, naging high school, naging college, at ngayon na medyo matanda na, ngayon lang po ako nakarinig ng salitang tinatawag na political will. Pag ikaw, tanong ko lang, pag ikaw ba ay kung ikaw ay magiging isang mambabatas o nahalal ka bilang isang pangulo ng Pilipinas o mga senador, congressman, mayor o etc. Pag nag-impose ka ba ng ganitong sitwasyon na magkakaroon ka ng tinatawag na political will, masasabi ko bang na ikaw ay mabuti ng tao? Ikaw ba ay masasabi mong masama ka ng tao? Pero mas maganda, pag-usapan natin kung ano nga po ba ang pwedeng masabi ng Bible, ng Biblia patungkol sa political will. So, meron akong mga inihanda na mga bagay na pwedeng makaruhan tayo o pwede tayong magkaroon ng idea. Hindi ako nanghihikayat ng kahit na sinong tao. Wala akong pinapanigan. But I just want to talk about the word political will, which is, ito yung nangyari ngayon sa bansang Pilipinas. So, ang sabi ng Biblia, ito ay hindi direktang nagsasalita tungkol sa tinatawag na political will ng isang presidente. Ang konsepto ng political will ay isang modernong termino na tumutukoy sa determinasyon ng isang pinuno na ipatupad ang mga patakaran at programa na kanyang pinaniniwalaan kahit na may mga pagtutol o hamon. So kung mapapansin natin kay Pangulong Duterte, nung siya ay naging Pangulo ng Pilipinas, ay meron siyang sinabi, o bago pa man naging Pangulo ng Pilipinas, ay meron siyang sinabi na within 6 months, lahat ng mga drug addict, magtago na kayo dahil i-impose ko yung uhulihin ang lahat ng mga drug addict at ilalagay sa kulungan. That is one of the political will of the president before ni Presidente Digong. So, kung ano ang pinaniniwalaan niyang tama na makabubuti sa lahat ng mga mamamayan, ay kanyang ipinatupad. Dahil ang pagkakaintindi niya, ito ay para sa kapakanan ng buong sambayanang Pilipino. Ngayon, ano ang nangyari kay Mr. President Duterte? Dahil sa nag-impose siya ng kanyang tinatawag na political will, siya ngayon ay nadakip ng ICC dahil na rin sa tulong ng ating bansa. A certain people nasa mataas na posisyon na tumulong sa ICC para madakip si Pangulong Duterte. So, diretso muna tayo. Bagamat wala itong direktang pagbanggit, may mga talata sa Biblia na nagbibigay ng mga prinsipyo na maaaring makatulong sa pag-unawa
sa konsepto ng political will at ang responsibilidad ng isang pinuno. Naiintindihan ko si Mr. President Duterte dati, nung hindi pa siya naging presidente. Sabi niya, hindi ka pwedeng maging presidente ng Pilipinas kung hindi ka marunong pumatay ng tao. Kasi hindi ibig sabihin na sinabi niya yun ay talagang papatay siya ng tao. Sinabi niya yun dahil pag presidente ka, dapat wala kang kinakatakutan kung sino man ang masagasaan basta labag sa batas ng saligang batas ng Pilipinas. Yung mga batas natin sa Pilipinas. So wala siyang kinakatakutan, basta lumalabag sa batas, ikaw ay mahuhuli. Lalo na yung mga drug addict. Kasi yun ang number 1 niya na pinagtuunang pansin, yung mga drug addict. Yung mga nag-a-addict. So, sabi dito, number 1 na point, pagiging matapat at makatarungan. So, kung ikaw ay isang presidente o namumuno sa gobyerno, dapat ikaw ay tapat at makatarungan. At ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa presidente na tapat at makatarungan? Ang mga pinuno ay dapat maglingkod sa kanilang mga tao ng may katapatan at katarungan. Tanong ko lang, yung ginawa ba ni Mr. President Duterte, siya ba ay naging tapat? O tapat ba siyang naglingkod sa ating bansa? Okay, ito ay makikita sa Exodus 23, 6 hanggang 8 at saka sa Levitico chapter 19 verse 15 na yan ang katangian ng isang pangulo o pinuno ang maging tapat at maglingkod ng katapatan at may katarungan. Pangalawa, sinasabi dito, pagiging mapagpakumbaba at mapaglingkod. So, hindi ka ng tapat at makatarungan, dapat sa isang pangulo din na may political will, dapat ikaw ay mapagkumbaba. Dapat kahit presidente ka o mayor ka man o kahit anong klaseng tao ka na may posisyon sa gobyerno, dahil you are voted by the people, being a public servant, dapat ikaw ay may pagpapakumbaba sa iyong sarili at maglingkod. Ito naman ay sinasabi, ang mga pinuno ay dapat magpakumbaba at maglingkod sa kanilang mga tao, hindi para sa kanyang sariling kapakanan. So naalala ko, sinabi ni Mr. Duterte, kahit siya patayin siya ngayon, kahit mapunta ako sa impyerno, basta ang mga Pilipino ay mapunta sa langit. O, ibig sabihin ay mapunta sa mga bagay na hindi na madidisgrasya kailanman ang mga Pilipino. Ito ay makukuha sa halimbawa ay sa Mateo 20, versikulo 25 hanggang 28 at sa Marcos chapter 10 verse 42 and 45 na nagsasabi dapat ang pinuno ay mapagkumbaba at mapaglingkod. Pangatlo na points, kung ikaw ay pinuno na mayroon kang tinatawag na political will. Pangatlo, pagiging matatag at matapang. So ano bang ibig sabihin ng pagiging matatag? Nung panahon ng COVID-19, lahat ng mga Pilipino, ako nakaranas din ako niyan, lahat ng mga Pilipino ay nakatikim ng galing sa National Fund na kung saan nagbigay ng mga pagkain doon sa mga taong hindi na naabot at hindi na papasukan ng mga tao dahil sa lockdown sa COVID-19. Pero, naging matatag ang ating presidente sa panahon na yun. Hindi siya natatakot mamatay sa COVID-19. Pagkos nagpadala siya ng maraming mga doktor, mga nurses, mga PPE, Personal Protective Equipment, para suungin ang mga tao na nangangailangan ng tulong sa panahon na yun. Siya ay matatag at matapang na ipaglaban ang kanyang bansa na bilang isang pinuno ng
bansang Pilipinas. No, ito naman ay makikita naman na isang halimbawa ng pinuno ay sa Deuteronomy 31 verse 6 to 8 and Josue chapter 1 verse 9. Dapat maging matatag at matapang. So ang panghuli ay pagiging mapagpasensya at mapagpatawad. So dapat ang Pangulo hindi lang matapang, hindi lang dapat maglingkod, dapat din ay pagiging mapagpasensya at mapagpatawad. Ang mga pinuno ay dapat magkaroon ng pasensya at kapatawaran sa kanilang mga tao at hindi dapat maghigante. Halimbawa, ito ay awit sa may awit 103 verse 8 to 10 at sa Efeso 4 at 32. Ako nakita ko sa kanya na nung hinuli siya ng mga pulis na kahit walang warrant of arrest, which is labag yan sa batas, ay hindi siya nagpakita ng anumang gawi na kinukontra niya ang kanyang posisyon na dati siya ang gumagawa niyan. Kasi, parang ganito, nanggaling siya kasi sa mga ganyang batas na yan na kanyang ginagawa dati. Dapat na iniisip niya, siya ay matalino. Kasi batas ang pinag-uusapan, siya ay nasa ilalim ng batas. Kaya, nung ginawa yun ng mga pulis na hinuli siya, hindi siya nanlaban. Naging tahimik siya. Naging mapagpasensya at mapagpatawad. Hindi siya nagbigay ng negatibong mga comment. Nung hinuli siya, hindi siya gumawa ng mga bagay na ikasisira ng kanyang imahe bilang isang Pangulo ng Pilipinas, Nung una. Ang sabi dito, ang mga prinsipyong ito ay maaaring magamit bilang gabay para sa mga pinuno anuman ang kanilang posisyon sa lipunan. Ang political will ay isang mahalagang katangian para sa isang pinuno, ngunit dapat itong makatarungan at nakabatay sa prinsipyo ng Biblia. Diba? Dapat ibig sabihin, lahat ng gagawin ng mga pinuno ng ating bansa, dapat ay hindi niya sariling prinsipyo, bagkus ito ay nakaangkla kung ito ba ay naaayon sa batas at kung ito ba ay naaayon sa panukala ng banal na aklat or ng Biblia. Ngayon mga kapatid ko sa pananampalataya o kapatid ko, anong klase ka man, BBM ka man, o DDS ka man, o anong klaseng meron kang political affiliation, tanong ko lang, ano ba para sa iyo ang political will na ginamit ni Mr. President Duterte nung kapanahonan niya? Ito ba ay masama? Ito ba ay tama? Yun lamang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mga taga-Kalbayog, Samar, at mga Pilipino matapang pagdating sa katotohanan.